Hi everyone, magandang hapon sa inyo. The Missing Husband muna tayo ngayon. Episode 17, ito yung utang kong episode. At pag-uusapan natin ito ngayon as based from the previous day, nakita natin na nag-uubos na naman ng pera si Anton sa panunuhol ng mga tao na akala niya makakapagturo sa kanya. So dahil ayaw pumayag sa kagustuhan ni Millie na maghanap na lang ng trabaho abroad, umalis muna si Millie. Pumunta muna sa kaibigan niya. So yun, si Anton pumunta naman sa pamilya niya. Malungkot daw kasing mag-isa sa bahay, wala asawa niya. Kaso, habang nasa recruitment agency si Millie, dumating yung nagpapa 5-6, iniskandalo rin naman siya. So, pahiyang-pahiya na naman si Millie. Again, nung nalaman yun nung pamilya niya, masama na naman si Millie, syempre. Puti na lang sinabi ni Anton na kaya naman nabaon sa utang si Millie, hindi dahil sa sinasabi ni Leila na maluho. Nabaon siya sa utang dahil sa pagtubos kay Anton sa kulungan, ng kumyansahan, gano'n. So dahil na rin sa para kay Anton din, kaya na nangyayari yon na nalulubog sila sa utang. Nalulubog si Millie sa utang. Kaya sirang-sira na naman ang mga pinagsasabi ni Ayan, sige sila sa paninira kay Millie. So, eto na tayo ngayon for today. Ang sinyeba nga, may utang pala si Millie sa kanya. Ayun, pinagpapahiya siya doon. Alam mo, ang dami ring extracurricular activities na itong Millie na to ha. Biruin mo, lubog na sa utang tapos kung ano-ano pang ginagawa. Siguro maluho talaga yung asawa mo, no? Ate, alam niyo ba na ako ang dahilan kung bakit baon sa utang si Millie? Kung hindi dahil sa kanya, siguro hanggang ngayon, kulong pa rin ako. Wala na akong gana. Kasi kuda ng kuda eh. Pahiya ka. Lagyan natin ng timer ha. Millie! Anong kailangan mo? Glenn, si Millie kailangan ko makausap. Alam mo, akin lang Huwag na kayo mag-uusap dalawa. Bakit pa? Hindi mo nga siya masuportahan sa mga gusto niyang gawin sa buhay niya. Huwag na, umuwi ka na lang. Very good. Please, may kailangan akong malaman. Please mo mukha mo. Millie, Kakausapin ko siya. Yung kaibigan niya. Ang ginagawa mo dito? nangyari sa agency kanina. Okay lang naman. Ang sabi nila sa akin na dahil hindi naman din ako kinasuhan, so hindi siya makaka-apekto sa application form ko. Okay ka lang? Nakikinig. Marupok. Nan, Anton, ayos lang ako. Di mo akong kailangan isipin. Saka sa totoo lang, wala ka naman obligasyon na sa akin. Kasi nagkasundo tayo na hiwalay na tayo. At magsasari-sarili na tayo. Pwede mo nang gawin yung mga gusto mong gawin sa buhay mo. Tapos ako, gagawin ko na yung mga palagay kong tama. Kasama pa rin kita. Nakakapagod na eh. Naging asawa mo ko.
Pero ngayon hindi na. Ayos. Ang sakit. Buti nga kakainis ka kasi, Anton. Sobrang bait. Sige itong lahat. Pero hindi ibig sabihin nun, tatalikuran na kita. Hayaan mo lang akong linisin ang pangalan ko. Katapos nun, Kulit mo magkabalikan talaga. tayo. Pwede ba yun? Gaano katagal? Tama. Isang linggo? Isang buwan? Isang taon? Ilang beses ko ba kailangan paliwanag sa'yo? Na gusto kong buuin yung buhay ko. Tagal kong naghihintay. Naayusin mo ang lahat ng to, pero parang ano lang gumugulo yung lahat eh. Buti Lily, nga. Tama nga. yun. Ayusin ko to. Hahanapin ko si Brendan. Alam ko kaya mo. Pero Anton, ang tagal kong hinintay. Naayusin mo ang lahat ng to. I have to move on with my life. Saka hindi ko mapapangako sa'yo na may Mili pa rin na maghihintay sa'yo. Buti nga. Tama. Buti nga. Tama yan. Yan ang para matuto siya. Kasi parang yung sobrang kampante na nandyan lang lagi si Mili. Okay yan. Pagod ako. Inaantok na ako. Mili, huwag ganito. Please. Inalis ang wedding ring. Bato mo. Ganda ng musical score. In fairness. Saka maganda din again yung score. Ay, nakakalungkot naman. Kaya lang masyadong extended. Medyo mahaba yung mga exam. Gaano katagal? Isang linggo? Isang buwan? Isang taon? Ilang beses ko ba kailangan paliwanag sa'yo? Na gusto kong buuin yung buhay ko. Flashback agad? Kakatapos lang naghihintay. ang video sequence. Naayusin mo ang lahat ng to, pero parang ano lang gumugulo yung lahat eh. O alam ko kaya mo. Naayusin mo ang lahat ng to. I have to move on with my life. Hello? Hello, sir. Sa kirot, baka kulang pala. Talaga? Sir, nandito po si Engineer Dranrel. Sige. Loko ka. Baka kung anong gawin sa'yo niyan. Hello? Hello? Kailangan kong makasakay na dyan sa eroplano. Mainit na ako dito sa Pilipinas. Anong di pwede? Tandaan mo 'tong araw na to, ah. Iniwan mo ako sa ere kung kailan kailangan kita. Anong gagawin mo dyan? Anong laban mo dyan? Hoy, Brendan! Huwag ka aalis, ha? Sasama ka sa akin! Umalis ka dyan. Hindi ako aalis. Hindi ako papayag na ako ang babagsak dahil sa mga kasalanan mo! Kapag ikaw hindi umalis dyan, sasagasaan. Kapal na mukha mo, no? Kahit kailan duwag ka talaga, eh. Oh, ano? Gagawin mo? Ano, papatayin mo na ako ngayon? Sumama ka sa akin!
Salba. Walang niya. Oh, yan ang napapala mo, Anton. Walang kaplano-plano. Kakarami tapos isasama. Isasama naman ba sa police? Siyempre hindi. Hintay na lang natin ang tawag nila. And next week, may placement ka na. Oh, bakit parang ayaw mo? Nagbago isip mo, no? Porket nakausap mo lang si Anton. Hindi naman. Naging klaro naman ako kay Anton sa gusto kong mangyari. Medyo nakakakaba lang kasi yung mga pagbabago sa buhay namin. Medyo ang dami kasi nangyari. Hindi ba't mabuti nga yun? At least, hindi ka naaasa sa asawa mo parang walang direksyon ng buhay. Tama. Kundi hanapin yung Brenda na yan. Malay natin sa susunod na araw, sila na magkatuluyan. Charot lang. Ito naman hindi mabiro. Pero kidding aside, parang opportunity na to para mag-start fresh ka. Diba? At sana, magising na yung si Anton na yan. Diba? Magbago na siya. Kasi malay mo, may mga umali-aligid sa yung mga prospect na hindi mo mahimbita. Hello ka, kumain na nga ng tayo. Sige, saan? Hello? Yes, hello. Is this Miss Millie Rosales? Opo, ako nga po. This is Mr. Hermoso. I'm calling from the admin office of the City Doctors Hospital. I'm sorry to tell you, pero naka-admit po ang asawa niyo si Mr. Anton Rosales due to an accident. So, may we request to have you here na makapunta kayo sa lalong madaling panahon? Si Anton, okay. Takbo agad siya. Hello. Ay, wala siya. Huwag ka mag-alala. Nakausap ko na yung doktor. Sabi niya, you'll be fine. At pinakontak ko na rin pala yung asawa mong si Millie sa kanya. Oo nga, ano? Kamusta na pala yung asawa mo? Tagal-tagal na rin kami di nagkikita. Maybe this is the best time to visit her. Kaya mag-iingat ka, Anton. Dahil sa susunod na maramdaman kong sumusunod ka sa akin, hindi lang ito ang aabot. Salpahin si Brendan. Kasama. Wala. Grabe na talaga kasamaan ni Brendan. Anton Rosales po ba? Saan po naka-admit? Kayo po si... Ako po yung asawa niya, si Millie Rosales. Okay, check ko lang po yung room niya. Sa mundong magulo at puno. Yan kasi. Ayaw makinig sa asawa eh. Ano nangyari sa'yo? Buti hindi malaki yung damage. Wala to. Nawalan lang ako ng control sa motorsiklo. Sino ba kasi nagsabi sa'yo magmotorsiklo ka? Tama. Hiniram ko lang kay Kuya Bano. Mas mapapadali yung paggalaw ko eh. I'm sorry. Pag hindi kita kasama, hindi kita kadali. Hayaan mo na. Sige na. Basta magpagaling ka na lang para nasabay na tayo mag-trabaho.
Naku, nabugbog ka masyado. Sigurado ako masakit ang bawat bahagi at kasukasuan mo ngayon. Anong gusto mo gawin ko, Britney, ha? Para kahit paano maibsan ko ang sakit na nararamdaman mo ngayon. Ay, Britney. Aray naman. Weird mo talaga. Parang mas labo mo tong motor mo kaysa sa akin eh. Ito naman. Alam mo namang alagang-alaga ko lang itong motor ko eh. Kaya nga nagtataka ako kung bakit mo pinahiram kay Anton. Kailangan yung tao eh. Alam naman tanggihan ko. Kaya magtago ka na. Magtago? Para saan? Kanina ka pa hinahanap ni Mama. Ikaw ang sinisisi niya sa aksidente ng pinakamamahal niyang anak. Ay, nako. Okay. Susunugin daw niya ang Britney mo. Wow! Aksidente lang yung nangyari sa motor ko, no? Di ba ikaw na nga nagsabi, kung may papatay kay Anton, si Millie yun, hindi ito si Britney ko. Tumihimik ka nga dyan. Naman. Pag marinig ka ni Mama, o lalo pang kukulo yung tugunan sa'yo. Oo na, sige na. Sabi ko nga eh. Britney, okay ka lang? Ha? Alam ko na, boss. Diyan na to. Siya ang turo sa'yo. Gawan niya na ba ng paraan yan? Oo, boss. Yung boys lang bahala sa kanya. Good. Boss, sure ka bang hindi magiging problema yung Anton? Huwag kang mag-alala. I got everything under control. Di ba huwag na natin pag-usapan muna yung Anton na yan? Namalas lang ako eh. Yung ganun na siya kasama. Ganun na siya ka-big time. Sabi sa'yo, mamalas ako eh. Maseta. Sir, kailangan makita to. Lies! It's all lies! Imbento lang lahat ni Anton. Lahat ng sinabi niya doon sa vlog niya para matakasan to lahat. So, sinasabi mo ba na hindi ikaw ang mastermind ng BS Fund scam? No, Vanilla. Pinaligtad siya. Tanga ni Anton. Baka nato lahat ni Anton. Si Anton ang mastermind. Di ba vlog niya yun? Ginamit ni Anton ang vlog niya para manloko. Hindi lang kagad ako lumabas sa simula because I fear for my life, Vanilla. Kailan pa lumabas to? Ngayon lang, sir. Mainit-init pa. Hindi lang talaga ako lumabas sa simula. Saka nagpalit ako ng pangalan kasi ang dami ko ng death threats. Pati pamilya ko nadadamay na. Kaya enough is enough. Kailangan malaman na ng buong mundo kung ano ang totoo. Vanilla, marami akong ebidensya. At lahat ng yun, ilalabas ko sa tamang panahon. Nakakainis. Nakakainis ba rin naman kasi mga diskarte ni Anton? Una dapat dinimanda ng ganun. Wala naman demanda si Brendan. Tapos yung mga proof niya, may mga paperwork, may mga paper trails naman yun So paano siya babaligtarin ni Brendan? Naunahan na sila. Dalawang kontrabida na yan sa buhay ni May. Oo, ginamit namin yung emergency keys na binigay mo sa amin. Anton, anak! Sigurado ka ba na dapat i-discharge ka na ng ospital?
Hindi naman malala ang mga injuries ko eh. Sabi nila, pwede na ako magpahinga dito sa bahay. Mabuti naman pala. Mabuti nandoon si Millie. Kaya siguro, napabilis yung paggaling ko. Kung tutuusin, maganda nga na nandyan si Millie para hindi na nangyari ang lahat ng ito. Bakit ba naisip mong iwan pa ang asawa mo? Kayo dyan Mami, naman. inaayos lang kami yung issues ni Anton. Issue. Ang sabihin mo, user ka talaga. Dahil may perang kapatid ko, nandun ka. Tapos ngayon na wala na, iiwan mo na siya. Akala ko ba ate gusto mo himalayan ko na si Anton? Eh kung gagawin mo naman pala, di sana dati pa. Bago nagkandiletse-letse yung buhay ng kapatid ko. Ate, tama na. Anton, siguro mas mabuti makinig ka muna sa ate mo, ha? Bago mo ipagtanggol ang asawa mo. At saka kung magkakaproblema pa kayo, at iiwan ka na naman dito, pwedeng doon ka na lang sa bahay. Kesa nandito ka, pero nag-iisa ka naman. Hindi ka na nga, Leila. Ang basic talaga. Traffic pa tayo pag uwi nito eh. Sige. Thanks sa coffee. Miski instant. Tiri ka po isip talaga. Nakakabwisit. Anton ka, nakakabwisit pamilya mo. Hindi mo, pinahayaan mo sila. Dapat, hinahayaan mo makapagsalita ng ganun. Dapat, bubuka pa lang bibig, sinasakop na niyo yung ate niyo. Para hindi nakakahirit ng ganun. Kakainis? Kasi wala silang kaalam-alam sa pinagsasabi ni Anton. Ay, ni Brendan sa vlog. Pagpasensya mo na sila, Mama. Matagal ko nang pinagpapasensya ng pamilya mo. Pero kung tratuhin nila ako, parang ninako ko yung pinakamahal na anak nila. Kaya nga mahal na mahal kita eh. Kahit ganun sila, kahit kailan hindi mo ako sinukuan. Siguro mas mabuti na doon ka na muna sa pamilya mo tumula. Kaya packet ko yung mga gamit mo para makasama mo sila. Hello? Hello, Anton. Ay, buwisit talagang bigla na namang umiksena. Rhea? Si Anton? Wala siya dito. Sabi niya sa akin, pupunta siya dito para magpaayos ng motor. Maya-maya uwi na rin yun sa inyo. Pagkatapos siya siguro makipagkita doon sa kailangan niya kitain. Hindi madaling kalaban si Brendan at nagsisimula na siyang kumilos. Buwisit talaga. Kung hindi mo kilala ang kalaban mo, hindi ka mananalaban sa kanya. Anton? Ito na yung kung saan nagsimula yung yung pilot. Ito na sa The Missing Husband. Papunta na sa totoong kwento siguro, The Missing Husband. So yun lang, natapos ulit ang isang episode natin ng The Missing Husband at bukas mamaya nood ulit tayo ng bagong episode, ang episode 18. Again, please don't fail to subscribe to my YouTube channel. It's Pan-North TV. Hindi pa South, hindi pa West, hindi pa East. Pan-North lang po. Bye! See you later!